Bukod sa COMELEC, aktibo rin sa pagmamonitor ngayong eleksyon ang mga poll watchdog tulad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting of PPCRV. Alamin natin ang mga report at tinakbo ng halalan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasama natin sa serbisyo ngayon si PPCRV National Coordinator Arwin Serrano. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Arwin. Yes, magandang hapon, Ruth, at ganoon din sa ating mga tagapakinig. Pakibigyan kami ng iyong assessment at sarado na itong botohan natin ng 3 p.m. Ano ang mga reports niyo from the field? Yes, maganda naman yung naging voters turnout, especially kaninang umaga. Nakita ko yung mga ginawang pagpila ng ating mga kababayan para sa kanilang gagawing maagang pagboto. At bagamat meron lang mga mangilan-ngilan na nagkaroon ng mga problema sa paghahanap ng kanilang mga presinto, pero yung mga yun naman ay nasolusyon na naman din at nakapagboto rin naman as they reported it to us. Meron ding mga ilang mangilan-ngilan na nagsagawa pa rin ng mga table and chair setup sa labas ng mga voting center na kung saan namimigay pa rin yung ilan sa kanila ng mga sample ballot or polyetos. Pero bukod doon sa mga pangyayaring yon, naging maayos naman ang ating naging proseso ng halalan kanina. Okay. Pero Arwin, kasi syempre may mga mangilan-ngilan na na reklamo pa rin. Siguro puntahan ko lang yung kasi may mga ibang pinatupad ang COMELEC ngayon na parang pilot, 'di ba? Yung parang para sa mga susunod na halalan. Halimbawa, unahin natin yung early voting para sa mga seniors and PWDs. Anong naging assessment niyo diyan in Muntinlupa and Naga City? Marami naman ng ang nag-avail nito. Yun nga lang, sa kasamaang palad, ito ay na i-broadcast ng merong parang hindi magandang epekto sa mga vulnerable sector voters kasi ang akala nila Lahat, ay, oo. Gagawin to pangkalahatan. Yun nga, pero oo. Inalis, sa akin sa saliksik, inalis nila yung mga areas na paggaganapan lang ng early voting. Kaya nalito rin sila. Yes, kaya nangyari, pati ako nakatanggap din ako ng 3 ganitong mga pag-anunsyo at ipinakorek kaagad namin ito at least sa aming PPCRV network na hindi po ito mangyayari sa pangkalahatan bagkus pilot lang ito sa Naga and Muntinlupa City. Tapos yung siguro, dahil napag-usapan ng seniors kanina, yung isang report, nakita ng inyong volunteer na hindi pa rin naging maayos yung parang emergency assistance center for PWDs or yung mga buntis or yung mga seniors doon sa ibang botohan. Ano kaya ang pwedeng gawin dyan? Anong nakita nyo dyan? Kasi yung iba, pinapaakyat pa sa higher floors. Well, ang ating gagawing panukala dyan ay hindi na nga lang kasi umabot yung aming panukala, pero ang gagawin nating panukala dyan, po-formalize namin na ang ating EAPP ay hindi lamang po isang presinto. Baka pwede na nating gawin ito for 2025 na gawing 2 presinto na. Kasi marami rin nag-a-avail dito, most especially from the PWD and senior citizens, na ayaw na nila sanang umakyat pa dahil nahirapan na silang umakyat ng napakataas na baitang at gusto nila sanang i-avail yung EAPP. Kaya lang, napakahaba rin naman ng pila doon sa EAPP. So kung gagawin itong 2, at least, yung 30-40 pila ng mga SC, PWD at heavily pregnant women ay magiging 15 to 20 na lamang kasi mahati na ito sa 2. At harinawa, maidagdag ito doon sa budget na ipapanukala ng COMELEC sa Kongreso tungkol doon sa pagdagdag ng additional special polling precinct for our EAPP. Sige, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si PPCRV National Coordinator Arwin Serrano sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines.
At balikan po natin ngayon ang ating serbisyo ngayon kasama si PPCRV National Coordinator Arwin Serrano. Pinag-uusapan pa rin natin ang monitoring ng PPCRV dito nga sa eleksyon. Arwin, isa kasi sa naging parang kapansin-pansin na naging sentro rin ng COMELEC sa halalang ito yung kampanya kontra vote buying. Ano ang naging monitoring nyo? Kasi kahit si Pangulong Marcos, he was saying sa lugar niya, may nakita rin siyang ganito. May ganito rin. Merong ilang mga inibisigahan ngayon ng Committee on Contrabigay sa lahat ng yugto magmula doon sa regional, provincial, city and municipal Committee on Contrabigay at meron ng mga naisalang for disqualification and possible filing of cases at merong mga bago nga na naisalang sa committee at ito ay kahit matapos ng eleksyon at kahit na sila ay initial na naproklama kapag natapos na yung pag-iimbestiga ay sila ay pwedeng hindi makaupo ng tuluyan at sila ay makasuhan. Okay. Moving forward, sarado na yung mga polling precincts. Ngayon ay meron na tayong counting and canvassing. Mano-mano ang counting and canvassing of votes. Ano ang mga dapat bantayan, Arwin? Well, dapat nandoon pa rin yung mga observers or watchers from various candidates and even from us sa PPCRB dahil hindi pa naman tapos yung kampanin sa loob ng mga presinto. Sa mga ganitong mga panahon ay pinagpapatuloy yung pagbilang ng mga boto sa bawat balota na sinasagawa sa para gano'n din sa pag-check kung tama ba yung inilalagay na puntos sa bawat kandidato ayon sa resulta ng boto ng ating mga botante at pagkatapos noon ay iprepara na yung ilang mga gagamitin na pagbabalik muli sa loob ng ballot box at yung ibibigay na kopya ng election return para sa Barangay Board of Canvasser. Huli na lang, Arwin, para sa inyo, how would you describe itong eleksyon na ito? At just in case may mga magpapahabol pa rin, halimbawa ng reklamo o anumang gustong idulog sa PPCRV, saan kayo pwede makontak? Meron po kaming PPCRB helplines at ito ay pinalaganap na namin sa aming mga volunteers. Pinost na rin namin ito sa aming pong official Facebook page. At makikita nyo nga po ito dito sa flash screen ng inyong programa at pwede pa silang magbigay sa amin at ako nga ay nakatatanggap ng napakarami ring mga sumbong at mga reklamo. So sinasabihan namin sila na i-document ito ng maayos. Kung ito ay makikidyohan, makukunan na litrato at merong ilang mga detalye, pwede pa rin nila ito na maibigay sa amin at ito ay ibibigay naman namin din sa COMELEC or sa specific election officer. Again, maraming salamat, Ruth, at patuloy pa rin tayo magmatsyag sa mga nalalabing mga oras para sa pagtatapos ng ating gawain sa ating halalang pambarangay at SK. Maraming salamat kay PPCRV National Coordinator Arwin Serrano.